Hinamon ng malaking apoy ang mahigit 80 stall sa isang palengke sa San Fernando, Cebu. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago naapula matapos ang 2 oras. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa tinitingnang sanhi ay arson dahil isang lalaki raw ang nakitang nagsunog ng sako at trapal. Pinapa-freeze ng Court of Appeal sa mga ari-arian ni suspended Mayor Alice Guo at 2 iba pang sangkot umano sa iligal na pogo. Ibig sabihin, hindi pwedeng galawin ni Guo ang kanyang bank accounts at iba pang assets. Sakop ng freeze order ang 70 bank account, ilang real properties at high-value personal properties gaya ng luxury vehicles at helicopter. Hiniling ito ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa korte para hindi magalaw ang assets habang gumugulong ang investigasyon tungkol sa illegal na pogo. Si Senador Win Gatchalian ang nagbahagi ng pahayag ng AMLAC. Aniya, 36 sa mga pina-freeze na accounts ang nakapangalan kay Guo. Wala pang pahayag ang kampo ni Guo kaugnay nito. Timbog ang isang Chinese national na kumukuha ng Philippine passport sa Davao City gamit ang Peking birth certificate. Sa investigasyon ng NBI, abot sa 200 dinoktor na birth certificate ang nabistong ini-issue sa Chinese nationals. Kabilang ang ilang nadakip sa mga Pogo Hub. May report si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. You have the right to remain silent. Anything you say can and may be used as evidence against you. Arestado ang isang Chinese national sa Davao City na nag-a-apply noon ng Philippine passport. Itinimbre ng Department of Foreign Affairs ang kaduda-duda raw na aplikante. Nag-apply sa DFA, alam mo namang hindi talaga Pilipino kasi he cannot speak Bisaya ang Tagalog. Ang 21 anyos sa suspect, nagpasa umano ng Peking driver's license at dinoktor na birth certificate mula sa local civil registry ng Santa Cruz sa Davao del Sur. May hardware business umano ang pamilya ng suspect at 10 taon nang naninirahan sa Davao City. Late registration to. 2013 in-apply sa LCR. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanyang, sabi niya doktor. And nung tiningnan namin, hilot ang nakalagay. So doon pa lang, klaro na hindi siya na-brief ng maayos. He was born in Fujian. Kasama pati yung mother at saka father niya. So ang latest ngayon, yung father niya nasa Fujian, China. Sa pagsisiyasat ng NBI Davao Region, mula 2018 hanggang 2019, mahigit 200 Peking birth certificate na ang in-issue sa mga Chinese national. Mga almost 200 na birth certificate, and we're still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Katong 200, 2018 and 2019. Kini siya 2013. So we surmise marami pa. No? Ayon sa NBI, kabilang daw sa mga nabigyan ng Pinekeng birth certificate ang ilang nadakip sa mga sinalakay na Pogo Hub sa Metro Manila at ibang rehiyon. Maaari rin daw na maging si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Santa Cruz LGU at kanilang local civil registry. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos makipaglamay, nasawi rin ang 11 sakay ng isang pickup truck matapos sumalpok sa pampasaherong bus sa Abulog, Cagayan. Kasama sa mga namatay ang isang sanggol. Yan at ang iba pang aksidente sa report ni Mark Salazar. Pakaliwa ang tricycle na yan sa intersection sa Dagupan City nang magpang-abot sila ng isang motorsiklo. Sinubukan ng tricycle na iiwasan ng motorsiklo. Pero nagkabanggaan pa rin sila at tumilapon ng rider at nasugatan. Nagkasundo na mga sangkot sa aksidente. Sa Abulog, Cagayan, bumangga ang isang pick-up sa pampasaherong bus. Sa lakas ng salpukan, nakaladkad pa ang pick-up at nagkalat sa kalsada ang mga sakay nito. Ayon sa mga pulis, galing Lamay ang 14 na magkakaanak na sakay ng pick-up. 11 sa kanila ang nasawi, kabilang na ang 11 buwang sanggol. Sugatan ng 3 sakay ng pick-up, pati ang driver, konduktor at ilang pasahero ng bus.
Isang pulis mobil naman ang nang-araro ng mga residente at ari-arian sa Barangay San Juan sa Morong Rizal. Minamaneho ito ng nooy lalaking suspect na tumakas sa mga pulis na dumampot sa kanya matapos siyang ireklamong nagwawala at nanggugulo. Sa initial na assessment na parang meron siyang diferensya sa pag-iisip. Dead on arrival sa ospital ang 3 biktima ng pang-aararo. 6 naman ang nasugatan kabilang ang suspect. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi po dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa konsepto ng designated survivor sa Amerika, pinaliliban ng isang opisyal na kasama sa line of succession mula sa pagdalo sa pagtitipong pupuntahan ng Pangulo. Sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng Pangulo, ang designated survivor ang magsisilbing pansamantalang Pangulo. Walang ganito sa Pilipinas. Pero giit ni House Secretary General Reginald Velasco, wala silang nakikitang banta sa paparating na SONA. Kung sakali, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na hindi dadalo ang isang vice-presidente sa SONA ng Pangulo. Sabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga leader para sa kanilang kapakanan. Hiningang padami na reaksyon si Vice President Duterte ukol dito. 4 ang patay ng matabunan ng lupa sa ginagawa nilang gusali sa Antipolo, Rizal. Naguhukay daw ang mga construction worker sa ibaba ng bangin nang gumuho ang lupa sa itaas na bahagi. Nalibing ng buhay ang 4. Isang trabahador ang nakatakbo habang 2 ang nasagip. Pinatigil na ng Antipolo LGU ang construction ng 2-story residential building habang iniimbestigahan ang insidente. Anila, may building permit ang pagpapatayo ng bahay. Pero ang isinusumite lang kasi para makakuha ng permit ay ang mismong istruktura ng itatayong gusali. May nakikita na silang posibleng pagkukulang ng kontraktor. Medyo loose o buhaghag daw ang lupa sa construction site. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang nagpapatayo ng bahay. PNP pinag-aaralan dagdagan ng 10 milyong pisong pabuya para sa ika-aresto ni Pastor Apollo Kibuloy. Tips kung nasaan si Kibuloy, dagsa na raw, pero sinasala pa ng PNP. Halos 7 milyong halaga ng bloke ng shabu na tagpo ang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Clavera, Cagayan. May nakasulat na Chinese character sa bloke. Pagsasampa ng kasong theft, inihahanda na ng pulisya laban sa mga sospek sa pagnanakaw ng painting na national artist na si Fernando Amorsolo sa Hofelenia Museum sa Silay City, Negros Occidental. Pinaghahanap pa rin ang mga salarin. I think collector na sell, pero I think business na nila, they will sell. Naplanuhan siya. Ang pagkuha siyang painting is targeted. Amo lang ito siya ang intention nila nga kwaon gid. Naglagay na ng security personnel sa entrance ng museum para hindi na maulit ang insidente. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Viral sa social media ang video ng tila pagliwanag sa kalangitan sa Cebu. Sa naturang video, bigla na lamang may nagliwanag sa langit. Tila nanggagaling sa ibaba ang spark at bigla na lang pumutok pa itaas. Kuha raw yan ng uploader nitong Martes ng gabi mula sa isang campsite sa Bulubunduking Barangay sa Cebu City. Ayon sa Pag-asa, hindi associated sa kahit anong atmospheric phenomenon ang insidente. Posible umanong isang pagsabog ang nangyari sa hilagang bahagi ng Cebu. Pero ayon sa otoridad, walang naiulat na sumabog sa naturang lugar. Kuweba na, Kastilyo pa? Yan daw ang Stone Castle na kakaibang atraksyon sa Antique na talagang pasok sa bucket list ng nature lovers. G tayo dyan sa report ni Marizu Mali.
May mga bagong atraksyon daw ngayon sa Antique. Isa-isahin nating i-reveal ang ilang pang itinatagong yaman nito. First stop, ang Calawag Mountain Resort na matatagpuan sa bayan ng Tibiao. Dito, pwedeng ma-relax sa Kawa Bath o enjoy ang ilang water activities. Yung tubig napakalamig at nakakaibang experience din kasi nung nasa water tubing na kami. 2 oras mula rito, sunod pinuntahan ni Kelly ang Igbaklag Cave sa Aningalan. Pasukin natin ang hiwagas sa loob ng isang stone castle at biyaya ng kalikasan. Smooth yung daan at may enjoy nyo po talaga yung mga tanawin. Lalo-lalo na dyan sa part ng papuntang Aningalan sa San Remigio. Pag nandun na po kayo mismo sa loob ng castle, napaka-presko din po ng hangin. At parang yung nasa loob ka ng aircon. Hindi ko in-expect na ganun pa nakaganda. Tubong albay si Kelly pero sinadya talaga niyang dumayo sa Antique dahil sa natatangi nitong ganda. Ang kaibahan lang po dun sa Antique kumpara sa ibang napuntahan ko, talagang fresh pa yung kanilang kumbaga sa tinatawag natin na virgin forest. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas kapanapanabik na NCAA Season 100 ang aabangan ngayong Setyembre. Kabilang sa mga dapat abangan, ang 100 legends na mapapabilang sa NCAA Hall of Fame. Sa kauna-unahang pagkakataon, magdaraos ng torch run ang mga member school. Pinag-aaralan din ang pagdaragdag ng bagong sports event sa kasalukuyang 16. Itinurn over kahapon ng Jose Rizal University sa Lyceum of the Philippines University ang pagiging host ng NCAA Season 100. Dinaluhan niya ng mga pinuno ng member schools at ni GMA Network Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pinarangalan din ang best performing schools sa Season 99, ang San Beda University na may 7 championship para sa Senior Division at ang University of Perpetual Health System Dalta na may 4 na championship para sa Junior Division. Bea Alonzo nakapagpatawad na raw sa nangyari sa kanya at kay Dominic Roque. Have you forgiven? Who? I'm talking about forgiving your ex, forgiving yourself, forgiving people, forgiving the, sabi mo nga, circumstance. I think so, because I don't think I'll be sitting here right now and talking about these things if I'm not okay and I haven't forgiven. Kasi syempre mabigat din sa loob mo yun, di ba? And, you carry that baggage. Exactly. But of course, I'm not perfect. Marami pa ring bagay nagpapasakit at nagpapasama ng loob ko. Especially kapag may mga bagay na nasasabi tungkol sa'yo na hindi totoo. Dennis Trillo, balik TikTok na with his hilarious flying filter video kasunod ng pagkakahack sa kanyang account last week. Justin ng SB19, ire-release ang kanyang new single na Kaibigan sa July 19. At tennis star Roger Federer, nag-selfie kasama si Taylor Swift with caption na In My Swiftie Era. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News.